Ang Armblade Tiger ay nagpakawala ng isang napakabangis na dagandong at sumugod, handa ang makapangyarihang mga kuko nito na umatake. Nanatiling kalmado at panatag si Xu Jingming, hawak ang kanyang sibat sa depensibong posisyon. Sa isang maganda at mabilis na pag-ikot, inilegan niya ang paunang pagtalo ng tigre, at ekspertong sinalag ang atake ng hayop gamit ang katawan ng kanyang sibat. Ang puwersa ng pagtama ay naging dahilan upang bahagyang umatras ang tigre. Gayunpaman, tila hindi man lang natinag si Xu Jingming. Sa isang tiwalang ngiti, mapang-asar siyang nagtanong kung iyon na ba ang lahat ng lakas ng isang first-tier na hayop, na nag-iisip na kailangan pa ng isang Tiger King para mapilitan siyang gumamit ng mas maraming lakas. Ang kanyang panunuya ay nagpagalit sa halimaw. Sa pagdedeklara na aalisin na niya ito, sumugod si Xu Jingming. Lumundag siya ng napakabilis, ang kanyang sibat ay naging isang malabong guhit habang lumalapag siya ng isang malinis at malalim na saksak sa balikat ng tigre, na damyugo ito. Umungal ang hayop sa sakit at galit, ngunit hindi binigyan ni Xu Jingming ng oras para makabawi, pinanatili ang kanyang kalmado at nakatuong tindig. Ang kanyang pag-atake ay lalo lamang nagpainit sa galit ng unang antas na halimaw. Ang mga mata nito ay nagsimulang magliwanag ng kulay asol na nagbabanta. Tumayo ito sa mga binti nito sa likuran, nagmistulang tore kay Xu Jingming, at nagpakawala ng isang nakakabingi na dagandong habang naghahanda itong ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Ibinaba ng Armblade Tiger ang napakalaking, may talam nitong mga paa sa isang mapangwasak na paghawi. Si Xu Jingming, na nagpakita ng hindi kapani-paniwalang liksi, ay umilag sa atake at ginamit ang momentum upang iikot ang kanyang sarili sa isang kalapit na poste ng ilaw, iniiwasan ang nakamamatay na mga kuko at inihanda ang sarili para sa isang makapangyarihang kontra-atake. Sa paglapag ng acrobatic na galaw, kinilala ni Xu Jingming ang katigasan ng loob ng first-tier na halimaw. Nakita niya na sa kabila ng mga sugat nito, gusto pa rin ng Armblade Tiger na magbigay ng desperadong laban. Sa pagpapasya na tapusin na ang labanan, idineklara niya na walang saysay ang anumang karagdagang paglaban. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang spear technique, ang lightning gale break, at isang ipuan ng asul na enerhiya ang umikot sa paligid ng kanyang sandata. Sa isang malakas na sigaw, pinakawalan niya ang teknik. Ang kanyang katawan ay naging isang malabong guhit habang isinasagawa niya ang isang mapangwasak na spinning attack. Ang enerhiya mula sa kanyang sibat ay lumilikha ng maraming umiikot na arco na atake. Kumonekta ang atake, at ang tigre ay nagpakawala ng isang huling, masakit na sigaw habang nilalampasan ng makapangyarihang teknik ang katawan nito. Ang napakalaking hayop ay bumagsak sa lupa, natalo. Agad na lumitaw ang isang notifikasyon sa smartwatch ni Xu Jingming, na nagpapatunay ng pagpatay sa isang first-tier armored tiger at nagbibigay sa kanya ng 14 na ability points. Napansin niya nang may kasiyahan na ang mga puntos mula sa isang first-tier na hayop ay halos doble ng nakukuha niya mula sa isang unranked na halimaw. Isang bagong pananaw ang dumating sa kanya. Napagtanto niya na habang ang bulwagan ng pagsusulit ay isang lugar ng panganib para sa iba, para sa kanya, ito ay isang perpektong lupain ng kayamanan upang mag-level up. Sa panibagong determinasyon, sumumpo siyang aniin ang mas maraming ability points hanggat maaari sa pamamagitan ng paghahanap sa pinakamakapangyarihang mga hayop. Pabalik sa audience stands, tensyonado ang kapaligiran habang pinapanood ng mga opisyal at guro ang live rankings. Ipinapakita ng leaderboard na si Xu Jingming ay tabla na ngayon sa ika-32. Pwesto na may 328 puntos. Isang opisyal ang lumingon kay Guru Chen Fan, nagtatanong kung ang nakakagulat na estudyante na ito ay mula sa kanyang klase. Bigla, si Chen Fan ang sentro ng atensyon. Pinuri siya ng ibang mga guro, nagtataka na tanging mga estudyante lamang mula sa kanyang klase ang nakapasok sa top 50 mula sa kanilang paaralan. Kinumplemento nila ang kanyang mga pamamaraan ng pagtuturo. Isang naguguluhang Chen Fan ang mapagpakumbabang umiwas sa papuri, iginigit na lahat iyon ay dahil sa sariling sipag ng estudyante. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang may sumigaw at tumuro sa screen. Ang ranggo ni Xu Jingming ay muling nag-skyrocket, tumalon sa numero 25. Isang opisyal ang nagpahayag ng hindi makapaniwala na sa paanuman ay nakakuha siya ng 44 na puntos ng sabay-sabay. Kinakalkala ni Direktor Zhang Wenshan sa kanyang isip ang score ng first-tier na hayop.
Ang score ngayon ay 14 hanggang 16 na puntos. Ipinagpatuloy ni Principal Zhao Yao ang pag-iisip, namumutla ang kanyang mukha sa shock. Naalala niya na ang kill count ay nag-a-update tuwing 4 na segundo, at isang imposibleng pagka-realize ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Tinapos ni Direktor Zhang Wenshan ang nakakagulat na pagkalkula. Sa loob lamang ng 4 na segundo, si Xu Jingming ay malamang na nakapatay ng alinman sa 5 pick-on-rank beasts o 3 low-grade na hayop. Isang masayang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang sinabi niya na ang ganitong uri ng pagganap ay matagal nang hindi nakikita. Lumingon siya kay Principal Zhao Yao at nagkomento na ang estudyante na ito ay isang napakahusay na prospect, nagtatanong kung bakit hindi pa niya ito naririnig. Ang principal, na tuliro pa rin, ay umamin na kakaalam lang din niya tungkol kay Xu Jingming at sinabing kailangan nilang tanungin ang homeroom teacher ng bata. Agad niyang ipinatawag ang isang kinakabahang guro na si Chen Fan, sinasabihan itong ipaliwanag ang sitwasyon ni Xu Jingming sa mga pinuno, partikular na nagtatanong tungkol sa kanyang talento. Nakatayo sa harap ng mga nangungunang opisyal ng edukasyon ng lungsod, nanginginig si Chen Fan habang pinagsasabi ang hindi kapani-pani walang katotohanan. Si Xu Jingming ay nagising sa isang E-grade na kakayahan, mahina na kuryente. Ang principal ay hindi makapaniwala, nagtatanong kung sigurado si Chen Fan na hindi siya nagkamali sa pag-alala. Iginiit ni Chen Fan na sigurado siya. Idinagdag niya na tiyak na pinayuhan niya si Xu Jingming na huwag lumahok sa pagsusulit dahil sa kanyang mababang ranggo na kakayahan. Si Direktor Zhang Wenshan ay nakinig ng may lumalagong kuryosidad. Naghinuha siya na para sa tanging E-grade na kakayahan na makarating ng ganito kalayo, siya ay dapat may iba pang natatanging katangian. Ang misteryo na ito ay pumukaw sa kanyang interes. Nagpasya siyang maghintay, tiyak na hinuhulaan na sa momentum ni Xu Jingming, dapat siyang mapunta sa top 10 sa lalong madaling panahon. Sa puntong iyon, makakakuha sila ng isang nakatoong camera feed at sa wakas ay mauunawaan kung paano niya ito ginagawa. Gayunpaman, nagdagdag siya ng isang mahigpit na babala, na kung ang estudyante ay mandaraya, mayroong kahihinatnan ito. Sakto na natapos siyang magsalita, ang mga mata ni Guru Chen Fan at Principal Zhao Yao ay nanlaki sa shock. Isang bagong update ang lumitaw sa listahan ng mga estudyante. Ginawa ni Xu Jingming ang imposible at nakapasok sa top 10, ngayon ay nasa ika-9 na pwesto. Sa ibaba niya, sa numero 12, ay ang kanyang pinsan, si Tang Qi. Sa ibang bahagi ng bulwagan ng pagsusulit, si Tang Qi, na ngayon ay may tainga at buntot na parang pusa, ay nakaupo sa ibabaw ng isang natalong hayop. Tumingin siya sa malayo nang may isang nakakaalam ng ngiti, sigurado na ngayon na. Ang kanyang pinsan ang sanhi ng pagkawasak sa martial arts hall. Ang nangungunang rank na estudyante, si Zhou Mingyang, ay napansin din ang bagong pangalan sa leaderboard. Napansin niya nang may ilang pagkagulat na, sa 6 na oras pa ang natitira, isang bagong mukha ang sumiksik sa top 10. Naisip niya sa sarili na hindi pa niya naririnig si Xu Jingming. Dahil siya ay nasa top 10, isang nakatuong camera drone ang ipinadala upang sundan si Xu Jingming. Ipinapakita ng feed na walang kahirap-hirap niyang pinapatay ang isa pang first tier na hayop gamit ang kanyang sibat. Habang bumabagsak ang hayop, isang notifikasyon ang nagbigay sa kanya ng isa pang 14 na puntos. Nagkomento siya sa sarili na ang kahusayan ng pagpatay ng mga hayop ay mas mataas sa gitnang lugar. Pagkatapos ay napansin niya ang drone at napagtanto na malamang ay nakapasok na siya sa top 10. Nakatayo sa tabi ng kanyang pinakabagong kill, nagmuni-muni si Xu Jingming tungkol sa katangian ng pagsusulit. Naiintindihan niya na ito ay isang pagsubok ng lakas at potensyal, kung saan ang mas mahusay na mga resulta ay humahantong sa mas malaking pagkilala. Sa isip na ito, nagpasya siyang wala siyang dahilan upang itago ang kanyang tunay na kapangyarihan, na nagdedeklara na ang pagpasok sa top 10 ay simula pa lamang. Bago hamunin ang core area, nagpasya siyang muling pagbutihin ang kanyang lakas. Tiningnan niya ang kanyang system panel, na nagpapakita na ang kanyang spear technique ay nasa advanced level na, at mayroon siyang 312 ability points. Napansin niya nang may ilang pagkadismaya na ang kanyang level ay hindi automatikong na-promote mula sa Awaken. Naghinuha siya na ang tanging paraan upang umabant sa isang tunay na ability user ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang tiyak na cultivation method, na hindi niya magagawa sa panahon ng pagsusulit.
Dahil hindi niya madaragdagan ang kanyang rank, nagpasya siyang ituloy ang pagpapabuti ng kanyang mga basic attributes. Gumastos siya ng ilang puntos, pinalalakas ang kanyang physique ng 40 at ang kanyang spirit ng 22. Sa pagdama ng isang bugzo ng bagong kapangyarihan, hinigpitan niya ang kanyang kamao, handa na sa wakas na tumungo sa core area. Di nagtagal ay dumating siya sa entrada ng core area, kung saan ang pinakamataas ang danger level. Sinalubong siya ng isang brutal, isang kumpol ng 9 na armored tigers na nilalamon ang bangkay ng isang malaking, parang rhino na hayop. Mula sa ligtas na distansya, sinubaybayan ni Xu Jingming ang pack. Mabilis niyang nakilala ang isa sa gitna, na mas malaki at may mas malakas na aura, bilang ang Armored Tiger King. Malayo sa pagiging natakot, nakita niya ito bilang isang mahusay na ani ng mga puntos na naghihintay sa kanya. Sakto na naghahanda siyang gumalaw, nakaramdam siya ng isa pang presensya. Sumigaw siya, sinasabihan ang nakatagong tao na lumabas. Mula sa likod ng isang kanto, lumabas si Zhou Mingyang, na tila humanga. Pinuri niya si Xu Jingming sa matalas nitong persepsyon at inamin na hindi niya inasahan na siya pala ang misteryosong estudyante na nakapasok sa top 10. Nakilala ni Xu Jingming ang top rank na estudyante at nagtanong kung paano nalaman ni Zhou Mingyang kung sino siya. Ipinaliwanag ni Zhou Mingyang na pamilyar siya sa bawat malakas na kandidato na makakapasok sa core area. Dahil si Xu Jingming ay isang hindi kilalang tao na umakyat sa ranggo, natural lang na nahulaan niya ang pagkakakilanlan nito. Pagkatapos ay inihayag ni Zhou Mingyang na pinapanood niya ang Tiger Pack at naghanda siyang bunutin ang kanyang espada. Agad na nag-ingat si Xu Jingming, nagtanong kung balak nitong nakawin ang kanyang halimaw. Nilinaw ni Zhou Mingyang na wala siyang intensyon na nakawin ang pagpatay. Ipinaliwanag niya na ang Armored Tiger King ay isang malakas na mid-grade first-tier beast at kasama ang 10 tigre, ito ay isang kalaban na hindi kayang harapin ng isang tao ng mag-isa. Iminungkahi niyang magtulungan sila upang pabagsakin ang Kawon. Gayunpaman, mariing tinanggihan ni Xu Jingming ang alok sa dalawang simpleng salita, kaya ko. Sa isang hitsura ng lubos na kumpiyansa, idineklara niya na higit pa sa sapat ang sarili niya. Binaliwala ang alok ni Zhou Mingyang, buong kumpiyansang humakbang si Xu Jingming patungo sa harapan upang harapin ang kawan ng mga tigreng may baluti. Ang biglaan niyang paglitaw ay agad na kumuha ng atensyon ng mga ito. Naglabas sila ng mga babalang ungol, at ang hari ng tigre, na nakaupo sa kanyang biktima, ay umungal upang igiit ang dominasyon nito. Napakunot ang mga mata ni Xu Jingming habang pinagmamasdan ang kanyang mga kalaban. Napansin niya na, tulad ng inaasahan sa isang grupo na pinamumunuan ng isang hari ng halimaw, ang mga tigre ay may sapat na talino para sa isang simpleng pormasayon ng labanan, kung saan ang mas malalakas ay nasa harap. Ang kawan ay umuungol, naghahanda na umatake bilang isa. Isa sa mga tigre ang humiwalay sa kawan at sumugod, umuungal habang nanlulusob papunta sa kanya. Mula sa kanyang pinagtatagwan, nanunood si Zhou Mingyang na may halong di makapaniwala at pagtataka. Nagpasya siyang obserbahan ang engkwentro, nagtataka kung si Xu Jingming ba ay nagmamarcha lang patungo sa kanyang kamatayan, o kung mayroon siyang ilang espesyal na kasanayan upang suportahan ang kanyang hindi kapani-paniwalang kumpiyansa. Harap-harapan sa sumasagupang halimaw, nanatiling ganap na tahimik si Xu Jingming. Isang kalmadong aura ang nakapalibot sa kanya habang inihahanda niya ang kanyang sibat. Sa isang pagka-blur ng galaw, sinimulan niyang paikutan ang sandata ng napakabilis. Ang katawan ng sibat ay naging isang halos hindi nakikita na bilog habang nagtitipon siya ng lakas para sa kanyang pag-atake. Nagpakawala siya ng isang napakalawak at nakapipinsalang umiikot na paghawi, nagpapadala ng isang malaking arko ng puwersa na pamunit sa hangin patungo sa umaataking mga halimaw. Ang atake ay tumama ng may lubos na kapangyarihan. Sa isang brutal na galaw, ang umiikot niyang sibat ay pumutol sa ilang tigre ng sabay-sabay, na nagpadala ng tilamsik ng dugo sa buong kalye. Agad na lumabas ang mga system notification, na nagkukumpirma ng kanyang mga napatay at nagbibigay ng ability points. Ang mga walang buhay na katawan ng mga tigre ay bumagsak sa duguan na semento. Ang unang alo ng kawan ay nilipol ng kanyang nag-iisang, malakas na hampas. Ang haring tigre ay galit na galit sa pagpatay sa kawan nito. Gayunpaman, tumingin si Xu Jingming sa tanawin ng patayan ng may pahiwatig ng kawalan ng kasiyahan. Sinabi niya na nakakahiya dahil kulang pa rin ang kanyang pisikal na lakas dahil hindi niya
Napatay ang lahat ng tigre sa isang atake. Ang natitirang mga tigre, na pinamumunuan ng kanilang galit na hari, ay pinalibutan siya, handang ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Nagpakawala ang hari ng tigre ng isang nakabibingi na ungol, isang malakas na sonic attack, na inilaan upang lituhin ang kalaban nito. Ang lakas ng ungol ay napakalaki kaya binasag nito ang mga bintana ng mga kalapit na gusali, na lumikha ng isang ulan ng salamin. Maging si Zhou Mingyang, na nanunood mula sa isang ligtas na distansya, ay naapektuhan ng sonic blast, na kahawak sa kanyang ulo sa sakit. Si Xu Jingming, gayunpaman, ay nakatayo ng matatag sa gitna ng pagbasag ng salamin, ganap na hindi natinag. Kinilala niya ang pagtatangka ng hari ng tigre na intimidahin siya. Sa isang mapanghamong hitsura, idineklara niya na kahit na maaaring takutin ng halimaw ang iba, hindi siya nito kayang takutin. Habang ang natitirang mga tigre ay lumusab sa kanya mula sa lahat ng panig, hinarap ni Xu Jingming ang kanilang atake ng may malinaw na kagandahan at nakamamatay na katumpakan. Hinarang niya ang atake ng isang tigre, pagkatapos ay ginamit ang katawan ng halimaw bilang isang springboard upang ilunsad ang sarili sa hangin, inilalagan ang nakangangaan na panga ng isa pa. Ang hari ng tigre, nakakita ng pagkakataon, ay sumugod pa sulong, ngunit handa si Xu Jingming. Nasa himpapawid pa rin, ipinosisyon niya ang sarili para sa isang mapagpasyang hampas. Sa isang malakas na overhead swing, ibinaba niya ang kanyang sibat ng diretso sa ulo ng hari ng tigre. Ang napakalaking puwersa ay pumutol sa bungo ng halimaw at agad itong napatay. Lumapag siya ng may kadakilaan, habang kinukumpirma ng isang system notification ang pagpatay sa isang upper-rank First Order Armblade Tiger, na nagbigay sa kanya ng isang malaking 20 ability points. Nanunood mula sa kanyang pinagtatagwan, si Zhou Mingyang ay lubos na tulala. Pinagpapawisan at malaki ang mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Bulong niya sa sarili na walang paraan na ang isang tao ay makakayanan ng buong kawan, nagtataka kung anong uri ng halimaw talaga si Xu Jingming. Si Xu Jingming, sa kabilang banda, ay namangha sa malaking ani ng ability points na nakuha niya mula sa kawan ng tigre. Tuwang-tuwa siyang nagtaka kung gaano karaming puntos ang maaari niyang maipon bago matapos ang 12 oras na pagsusulit. Dahil alam niyang mas maraming puntos ay nangangahulugan ng mas maraming kapangyarihan, nagpasya siyang magmadali at maghanap ng susunod na grupo ng mga halimaw upang manghuli. Bago siya makaalis, tumakbo si Zhou Mingyang palabas mula sa kanyang pinagtatagwan, hinihiling na malaman kung paano nagawa ni Xu Jingming na durugan ang mga tigre sa pamamagitan lamang ng isang mahabang sibat. Nagtanong siya kung ang kanyang kakayahan ay isang reinforcement type, na magpapaliwanag ng kanyang hindi kapani-paniwalang pisikal na husay. Tumalon lang si Xu Jingming palayo, sumisigaw pabalik na siya ay isang lightning type. Si Zhou Mingyang ay naiwang nagliliyab, hindi naniniwala sa sagot. Hinuyam niya ang kanyang kamao sa pagkadismaya, iniisip na nagwawalang bahala si Xu Jingming. Pagkaraan ng isang sandali, napagtanto niya na sa dami ng bagong napatay, malamang na maabyutan ng score ni Xu Jingming ang kanya. Mabilis niyang tiningnan ang leaderboard sa kanyang smartwatch. Sa kanyang ganap na pagkasindek, nakita niya na hindi lang inabutan ni Xu Jingming, kundi ganap na nalampasan siya. Ipinapakita na ngayon ng leaderboard si Xu Jingming sa unang pwesto na may 1122 puntos, habang siya ay itinulak pababa sa pangalawa na may 985. Ang pagkakanto ay nag-iwan sa kanya na sumisigaw sa pagkadismaya. Balik sa mga audience stands, ang mga opisyal ay sumasabog sa kasiyahan. Tumayo si Direktor Zhang Wenshan at idineklara na ang high-level spearmanship ni Xu Jingming ay nagpapatunay na siya ay isang tunay na henyo. Tinapik niya sa balikat ang nakangiting principal na si Zhao Yao, inihayag na sa pagkatawan ni Xu Jingming sa kanila, tiyak na makakapasok ang Zhang Cheng sa Provincial Top 100. Nangako siya ng isang papuri para sa second high school pagkatapos ng pagsusulit, sa nakaiyak na kasiyahan ng principal. Si Principal Zhao Yao ay nilukuban ng emosyon, iniisip kung anong malaking sorpresa si Xu Jingming, sa wakas ay nagbigay sa kanyang paaralan ng araw nito upang sumikat. Pagkaraan ng 3 oras, sa core zone, naglalakad si Zhou Mingyang sa mga kalye, na tila lubos na nalilito. Nagtaka siya ng malakas kung saan nagpunta ang lahat ng mabangis na hayop. Isang boses mula sa likuran niya ang nagmungkahi na kailangan niyang tanungin ang number 1 ranked student.
Lumingon siya upang makita ang kanyang pinsan na si Tang Chi, kasama ang iba pang mga top-ranked students na sina Wu Hao at Meng Di. Itinuro ni Tang Chi ang mga bakanteng kalye, ipinaliwanag na napatay na ni Xu Jingming ang lahat ng mga halimaw. Sinabi niya na dahil hindi sila makahanap ng anumang mga hayop na lalabanan, kailangan nilang magkasama. Naiwan si Zhou Mingyang na tulala, nakita na imposibleng maniwala na ang isang tao ay nakapaglinis ng buong core zone. Sinabi ni Tang Chi kay Zhou Mingyang na masasabi niya na hindi pa siya matagal na isang ranked ability user. Sinabi niya sa kanya na tingnan ang kasalukuyang score ng kanyang pinsan. Inaktibo niya ang kanyang smartwatch, at lumitaw ang leaderboard. Lumalaki ang mga mata ni Zhou Mingyang sa di makapaniwala habang nakikita niya ang astronomical na numero sa tabi ng pangalan ni Xu Jingming. Ito ay 3,435 puntos, higit pa sa triple ng kanyang sariling score. Nautal lang siya sa gulat. Kalmadong ipinaliwanag ni Tang Chi ang matematika. Ibinawas ang humigit kumulang 700 puntos na nakuha ni Xu Jingming sa Central Zone. Nakakuha pa rin siya ng higit sa 2,500 puntos. Nangangahulugan na nag-iisa niyang napatay ang halos 200 mabangis na hayop sa core zone lamang. Isang butil ng pawis ang gamulong sa mukha ni Zhou Mingyang habang napagtanto niya ang katotohanan. Hindi ito dahil natatakot si Xu Jingming na may magnakaw ng kanyang pinatay. Nagplano siyang monopolyo ang buong core zone mula sa simula. Ipinaliwanag ni Wu Hao ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa natitirang ilang oras, ang natitirang mga nangungunang estudyante ay bumuo ng isang koponan. Ang kanilang plano ay maglakas loob sa pinakaloob na core zone, isang lugar na alam nilang puno ng mga upper-ranked beasts at maging isang second-order beast king. Kinilala niya na ang pagpasok ng mag-isa ay magiging isang death wish. Pagkatapos ay formal na inimbitahan ni Meng Di si Zhou Mingyang na sumali sa kanilang koponan. Wala nang ibang pagpipilian, sumang-ayon siya, sama ako. Ang tagpo ay lumipat sa isang tahimik, nililiwanagan ng buwan na bubong. Nakaupo si Xu Jingming nang nag-iisa sa ibabaw ng napakalaking tumpok ng bangkay ng mga halimaw na napatay, habang nakatusok sa tabi niya ang kanyang sibat. Lubos na ubos ang kanyang mga supply at alam niyang malapit nang matapos ang pagsusulit. Ngunit ang kanyang paghahanap ng kapangyarihan ay hindi pa tapos. Nagpasya siyang kailangan niyang lumalim pa para makakuha ng mas maraming ability points. Alam niyang ang pinakaloob na core zone ay may mga pangalawang uri at mababangas na halimaw, kaya't nagpasya siyang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang kanyang system panel, na nagpapakita na nakaipon siya ng nakakagulat na 2,413 ability points. May isang nang-aasar ng ngiti, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga puntos para sa isang pag-upgrade. Matapos makuha ang bagong kapangyarihan, tumayo siya sa ibabaw ng bangkay ng isang napakalaking nilalang na parang oso, at huminga ng ginhawa. Natitiyak niya na sa huling lakas dagdag na ito, dapat niyang kayanin ang combat exam finale ngayong taon. Habang ang iba pang mga nangungunang estudyante ay mabilis na tumatakbo patungo sa huling lugar. Nagsisimula na ang kanilang panghuling sprint. Malalim sa loob ng pinakaloob na zone, isang nakakatakot na bagong halimaw ang lumabas mula sa mga guho. Isang napakalaki, maputing balahibo, nilalang na parang lobo na may nagliliwanag na pulang mata at mapanganib na pulang crystal sa likod. Sa paglabas ng panghuling hamon, dumating si Xu Jingming sa tagpo, kalmado at handa. Hawak niya ang kanyang sibat, may tiwala sa mukha habang nagtataka siya kung anong uri ng pangalawang uri ng mabangis na halimaw ang inihanda ng pagsusulit para sa kanya ngayong taon.